wala kang kwenta. 1 oras akong naghintay at ganitong klase ng agahan ang ihaharap mo sa akin. Nakakadiri ang mantsa sa pinggan na ito, parang ang pinagmulan mo lang. Ang boses ni Doña Victoria ay parang talim ng balisong na humiwa sa katahimikan ng umaga. Bago pa man makasagot si Luwalhati, isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang lakas ng impact ay naging sanhi ng pagkakapiit ng kanyang labi sa sariling mga ngipin at kaagad niyang nalasahan ng malapot at malansang dugo sa loob ng kanyang bibig. Sa mga sandaling iyon, ang kamay ni Luwalhati ay nanginginig habang hawak ang isang mamahaling pitsel ng mainit na tsokolate. Mag-aapat na oras na siyang gising. Mula 4:00 ng madaling araw, tiniis niya ang init ng kalan at ang pagod sa pag-aasikaso ng paboritong longganisa at sinangag ni Renato. Ang bawat butil ng kanin ay maingat niyang hinalo. Iniisip na sa pamamagitan ng pag-aalaga sa tiyan ng kanyang biyenan at asawa, ay matatanggap din siya bilang bahagi ng pamilya De Vega. Ngunit ang init ng pagmamahal na kanyang ibinuhos sa pagluluto ay sinalubong ng nakapapapasong hapdi ng palad ni Victoria. Nanginginig ang kanyang tuhod, ngunit nanatiling nakayuko si Luwalhati. Pinanood niya ang isang patak ng kanyang luha na humalo sa mantsa ng kape sa sahig. Ang porselanang plato na may mahal na gold trim ay dahan-dahang nadulas sa kanyang mga daliri na nawalan na ng lakas. Ang tunog ng pagkabasag nito ay hindi maririnig bilang isang ingay, kundi bilang isang paghihikbi ng kanyang natitirang dangal na ngayon ay kalat-kalat na sa ilalim ng hapagkainan. "Ma'am, tama na yan. Ang aga-aga ang ingay niyo." Ang malamig na boses ni Renato ang bumasag sa kanyang pananahimik. Umupo ang kanyang asawa sa kabisera, hindi man lang siya tinapunan ng tingin, at mas piniling buksan ng broadsheet na dyaryo. "Renato, tignan mo itong asawa mo. Ang dumi-dumi kumilos. Kaya nga pumayag akong pakasalan mo ang babaeng ito kahit galing sa hirap dahil akala ko ay marunong sa gawaing bahay." Sigaw ni Victoria habang dinuduro ang mukha ni Luwalhati. Inaasahan ni Luwalhati na tatayo si Renato. Inaasahan niyang hahawakan nito ang kanyang nanginginig na balikat at sasabihing, "Ayos lang yan, mahal." Ngunit ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng paghigop nito ng kape at ang mapang-uyam na tawa na hindi niya inakalang magmumula sa lalaking pinangakuan siyang iibigin habang buhay. "Hayaan mo na siya, ma'am. You know naman na kinuha lang natin siya para may mag-alaga sa bahay at para makuha na natin yung insurance money ng tatay niya. Just treat her like the maid she's meant to be. Huwag mo nang sirain ang mood mo," sabi ni Renato nang hindi man lang nag-aangat ng tingin mula sa binabasa. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Luwalhati. Ang bawat salita ni Renato ay parang mga karayom na isa-isang itinusok sa kanyang puso hanggang sa wala na itong mapaglagyan ng sakit. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang kinabukasan, ang lalaking niyakap siya noong gabi ng kanilang kasal at sinabing siya ang kanyang reyna, ay tinitignan lamang siya bilang isang kasangkapan, isang paraan para makuha ang huling sentimo ng kanyang yumaong ama. Nararamdaman niya ang init ng mainit na tsokolate na tumapon sa kanyang paa, ngunit wala na siyang maramdaman na pisikal na hapdi. Ang lahat ng pandama niya ay nakatuon sa malaking butas na bumukas sa kanyang dibdib. Ang kanyang lalamunan ay parang tuyong lupa na hindi makagawa ng kahit anong tunog. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung nasaan ang pag-ibig na ipinangako sa kanya. Ngunit tanging ang mahihina niyang hininga ang naririnig sa gitna ng marangyang silid-kainan. Tumingala siya ng bahagya, sapat lamang para makita ang refleksyon ng kanyang sarili sa malaking salamin ng buffet table. Nakita niya ang isang babaeng may gulugulong buhok, may namamagang pisngi, at mga matang nawalan na ng kislap. Ito ba ang premyo sa kanyang pagiging mabuting asawa? Ito ba ang halaga ng kanyang sakripisyo? Dahan-dahang itinaas, niluwalhati ang kanyang kamay
at hinawakan ang gilid ng mabigat na lamesang Nara. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kahoy, sumisimbolo sa huling pagkakataon na kakapit siya sa isang kasinungalingan. Sa loob ng kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Mas malakas pa sa pintig ng kanyang pusong naghihingalo. Ano pa ba ang halaga ng pananatili sa isang tahanang ang tanging alay sa iyo ay ang pait ng pangungutya at ang lamig ng pagtataksil? Hanggang kailan ko kailangang lunukin ang sarili kong dugo bago ko ma-realize na ang altar na pinag-alayan ko ng buhay ay isa palang libingan ng aking kaluluwa? Hindi siya gumalaw. Nanatili siyang estatwa sa gitna ng 2 taong patuloy na kumakain at nag-uusap na parang wala siyang buhay na nakatayo sa harap nila. Ngunit sa ilalim ng kanyang pananahimik, may isang bagong apoy na nagsisimulang magliyab. Hindi apoy ng galit, kundi apoy ng isang malupit na pagtanggap sa katotohanan. Ang dilim ng silid na ito ay tila isang malapot na putik na dahan-dahang lumalamon sa aking pagkatao. Walang pinagkaiba ang bintanang may rehas sa aking puso. Parehong nakakulong, parehong naghihintay sa isang bukang liwayway na tila hindi na darating. Matapos ang kaguluhan sa hapagkainan, hindi isang yakap o paghingi ng paumanhin ang natanggap ni Luwalhati. Sa halip, kaladkad siya ng malalakas na bisig ni Renato patungo sa bakanting silid sa dulo ng mansyon. Ang bawat hakbang niya sa engrandeng hagdanan ay tila paghakbang patungo sa sarili niyang bitayan. Narinig niya ang marahas na pagpihit ng susi mula sa labas, ang tunog ng bakal na naglalapat na tila pinal na hatol sa kanyang kalayaan. Mag-isa siyang iniwan sa loob ng silid na amoy alikabok at lumang gamit. Napasandal si Luwalhati sa likod ng pinto. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang gumapang sa kanyang namamagang pisngi. Ang hapdi ng sampal ni Victoria ay wala pa sa kalingkingan ng hapdi ng mga salitang binitawan ni Renato. Insurance money. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan, mas masakit pa sa anumang latay sa balat. Mula sa maliit na siwang ng pinto, narinig niya ang boses ni Renato sa kabilang panig ng pasilyo. Hindi ito ang malambing na boses na narinig niya noong sila ay magkasintahan pa. Ito ay boses ng isang taong desperado at puno ng puot. "I don't care about the interest rates. Just give me more time," pasigaw na sabi ni Renato sa telepono. Nandito na ang babae. Any moment now, mapipirmahan na niya ang mga documents para sa claim. Just make sure the bank doesn't foreclose the house before the month ends. I'm telling you, the De Vega name is still worth something. Napako sa kinatatayuan si Luwalhati. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Hindi lamang siya biktima ng isang malupit na biyenan. Siya ay isang bihag sa isang planadong panloloko. Ang mansyong ito, na tinitingala ng marami dahil sa ganda at karangyaan, ay isa palang marupok na kastilyong gawa sa buhangin na anumang oras ay guguho dahil sa utang. At siya, ang kawawang Luwalhati, ang nakitang paraan upang maisalba ang nabubulok na dangal ng mga De Vega. Sa gitna ng kanyang panlulumo, isang mahinang kaluskos ang naririnig niya mula sa maliit na bintana sa gilid ng silid. Isang anino ang dahan-dahang sumulpot sa gitna ng kadiliman. "Hija, Luwalhati." Ang paos at mahinang bulong ni Lola Amara. Ang matandang katulong na ang balat ay tila mga tuyong dahon sa dami ng kulubot ay nakasilip sa rehas. May bitbit itong maliit na balot ng tela. Dali-daling lumapit si Luwalhati sa bintana. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. "Lola Amara, tulungan niyo po ako. Bakit nila ito ginagawa sa akin?" Iniabot ng matanda ang tela sa pagitan ng mga rehas. Sa loob nito ay may isang pirasong pandesal at isang baso ng tubig. Ngunit higit pa sa pagkain, ang hatid nito ay isang munting liwanag sa gitna ng dilim. "Kumain ka muna, anak. Huwag kang mawawalan ng lakas. Ang pamilyang ito, matagal na silang patay sa loob. Ang tanging buhay na lang sa kanila ay ang kanilang kasakiman." Hinawakan ni Lola Amara ang kamay ni Luwalhati
Ang kanyang hawak ay mahigpit at puno ng babala. Huwag kang maniniwala sa kahit anong sabihin nila. Ang bahay na ito, ang lupang kinatatayuan natin. Nalaman ko sa mga papeles na iniwan ni Renato sa library. Nakasangla na ito, luwalhati. At ang masama, ang pangalan mo ang ginamit nila bilang garantor. Pineke nila ang iyong pirma bago pa man kayo ikasal. Tila binuhusan ng malamig na tubig si luwalhati. Ang bawat piraso ng puzzle ay nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Ang pagmamadali sa kasal, ang biglaang pagpapakita ng atensyon ni Renato, ang pagtanggap ni Victoria sa isang katulad niyang mababa ang katayuan. Lahat ng yon ay isang masining na dula. Sila ang direktor at siya ang biktima. Kailangan kong makaalis dito, Lola. Ang aking pasaporte, ang mga dokumento ng aking ama. Kailangan ko silang makuha. Bulong ni luwalhati. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa takot at galit. Umiling ng malungkot ang matanda. Ang iyong pasaporte ay nasa loob ng kwarto ni Doña Victoria. Nakatago ito sa kanyang jewelry box na tila ba isang alahas na ninakaw niya sa iyo. At ang mga dokumento ng iyong ama, balak nilang sunugin ang mga yon kapag nakuha na nila ang iyong pirma sa huling papel. Napaupo si luwalhati sa sahig. Ang baso ng tubig ay muntik ng mabitawan. Hindi lamang kalayaan ang ninakaw sa kanya, kundi pati na rin ang huling alaala ng kanyang ama. Sa mga sandaling iyon, ang takot na nararamdaman niya ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay tila naging lason na humahalo sa kanyang dugo. Kung ang pamilyang ito ay handang maging mga demonyo upang mapanatili ang kanilang maskara, handa rin siyang maglakad sa apoy upang bawiin ang kanyang buhay. Lola Amara, pakiusap, huwag niyo akong iiwan. Pagsusumamo niya, narito lang ako anak, pero mag-ingat ka. Si Victoria, balak niyang pumasok dito bukas ng umaga para pilitin kang pirmahan ang insurance claim. Kapag hindi ka pumayag, may mas masama silang plano para sa'yo. Napaatras si luwalhati nang marinig ang papalapit na mga yabag ng sapatos sa pasilyo. Ang mabigat at autoritaryong tunog ng takong ni Victoria ay tila isang martilyo na tumatama sa kanyang katinuan. Mabilis na naglaho si Lola Amara sa dilim ng bakuran. Iniwan si luwalhati na mag-isa sa loob ng malamig na silid. Ang susi sa pinto ay muling lumingon. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa mukha ni luwalhati, ngunit hindi siya pumikit. Sa unang pagkakataon, hindi siya tumingin sa sahig. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Victoria na puno ng pait. Handa ka na bang maging isang masunuring asawa, luwalhati? Ang mapang-uyam na tanong ng matanda habang iwinawagayway ang isang pirasong papel na may mga gupit-gupit na bahagi ng isang pamilyar na kulay asul na booklet, ang kanyang pasaporte. Ang bawat bulong ng dasal na lumalabas sa bibig ni Doña Victoria ay tila mga linta na sumisipsip sa katinuan ni luwalhati. Sa loob ng marangyang sala, ang amoy ng insenso at sariwang bulaklak ay humahalo sa amoy ng mapagkunwaring kabanalan. Nakaupo ang mga kumari ng kanyang biyenan, mga babaeng balot ng mamahaling alahas habang sabay-sabay na nag-uusal ng rosaryo. Patawarin mo kami sa aming mga sala. Ang koro ng mga boses na pumapailan lang sa silid. Si luwalhati ay nakatayo sa isang sulok, suot ang isang itim na bestida na pilit na itinatago ang mga pasa sa kanyang braso. Ang kanyang mukha ay makapal ang pagkakalagay ng pulbos upang hindi mahalata ang pamamaga ng kanyang pisngi. Inutusan siya ni Victoria na lumabas at magsilbi sa mga bisita. Isang paraan upang ipakita sa lahat na maayos ang takbo ng pamilya De Vega. Ang bawat hakbang niya bitbit ang mabigat na tray ng tsaa ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Naku, Victoria, napakabuti mo talagang biyenan, sabi ni Doña Perlita, isa sa mga matalik na kaibigan ni Victoria, habang tinitignan si luwalhati mula ulo hanggang paa.
Kahit galing sa probinsya at walang gaanong pinag-aralan itong si Luwalhati, tinanggap mo pa rin siya ng buong buo. Ngumiti si Victoria, isang nangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata na parang sa ahas. Alam mo naman ako, Perlita. Sabi nga sa Biblia, kailangang maging mapagkumbaba at mapagbigay sa mga nangangailangan. Medyo mahina lang talaga ang ulo nitong si Luwalhati at madalas lampa, kaya kailangan ng mahabang pasensya. Kagabi nga, nahulog siya sa hagdan dahil sa katangahan, kaya hayan, medyo namamaga ang muka. Naramdaman ni Luwalhati ang pag-akyat ng pait sa kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Victoria ay isang saksak ng kutsilyo na binalot sa telang sutla. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipakita ang mga bakas ng daliri sa kanyang balat at sabihing, "Hindi ako nahulog. Sinampal niyo ako. Kinulong niyo ako." Ngunit ang tanging nagawa niya ay ang dahan-dahang ilapag ang tasa ng tsaa sa harap ng mga matatandang babae. Ang kamay niya ay nanginginig nang mapansin niya ang isang bagay na nakalapag sa gilid ng mesa. Malapit sa kinalalagyan ni Renato na noon ay abala sa kanyang cellphone sa kabilang bahagi ng sala. Ang isang kumpol ng mga susi, ang susi sa opisina ni Renato, ang silid kung saan nakatago ang lahat ng mga lihim at kasinungalingan ng mga De Vega. Isang mabilis na sulyap ang ipinukol ni Luwalhati sa kanyang asawa. Si Renato ay mukhang bored, walang pakialam sa nangyayaring dasalan, at tila hindi napapansin ang presensya ng kanyang asawa. Sa bawat amen na binibigkas ng mga bisita, ang ingay ng kanilang mga boses ay nagbibigay ng pagkakataon kay Luwalhati na kumilos. Habang ang lahat ay nakapikit para sa huling bahagi ng panalangin, dahan-dahang inabot ni Luwalhati ang mga susi. Ang malamig na bakal nito ay tila nagbigay ng kuryente sa kanyang mga daliri. Mabilis niya itong isinilid sa bulsa ng kanyang apron. Ang tunog ng pagtama ng mga susi sa isa't isa ay natabunan ng malakas na pag-awit ng Ave Maria. Nang matapos ang rosaryo, ang sala ay napuno ng ingay ng tawanan at tsismisan. Ang mga banal na babae ay nagsimula ng pag-usapan ng buhay ng ibang tao, habang si Luwalhati ay tahimik na umatras patungo sa madidilim na bahagi ng bahay. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, parang isang ibon na nagpipilit makawala sa hawla. Dahan-dahan siyang umakyat patungo sa ikalawang palapag, iniingatan na hindi makagawa ng anumang ingay ang kanyang mga tsinelas sa sahig na tabla. Ang bawat anino sa dingding ay tila isang mata na nagmamasid sa kanya. Nang makarating siya sa tapat ng opisina ni Renato, huminto siya sandali upang pakiramdaman ang paligid. Ang kaisa-isang tunog na naririnig niya ay ang sarili niyang mabilis na paghinga at ang mahinang tawanan mula sa ibaba. Isinuksok niya ang susi sa butas ng pinto. Ang pag-ikot nito ay naglabas ng isang maliit na tunog ng pagpihit ng mekanismo na tila ba isang pagsabog sa gitna ng katahimikan. Pumasok siya sa loob at dahan-dahang isinarado ang pinto. Ang silid ay madilim at amoy lumang papel at sigarilyo. Alam niyang kaunti lamang ang kanyang oras. Kailangan niyang mahanap ang patunay ng pekeng pirma bago matapos ang merienda sa ibaba. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang mga drawer ng lamesa. Ang bawat papel na kanyang nahahawakan ay tila isang piraso ng katotohanan na matagal nang itinago sa kanya. Ngunit sa gitna ng kanyang paghahanap, isang tunog ang nagpahinto sa kanyang mundo. Ang tunog ng mabibigat na yabag ng sapatos ni Renato na paakyat sa hagdan. Ang bawat hakbang nito ay papalapit ng papalapit sa pintuan ng opisina. "Luwalhati, nasaan ang mga susi ko?" Ang boses ni Renato, malapit na sa labas ng pinto, ay puno ng pagduda at galit. Napahawak si Luwalhati sa kanyang dibdib. Ang kanyang hininga ay tila nabaon sa kanyang lalamunan. Wala na siyang mapagtataguan. Ang pinto ng opisina ay dahan-dahang bumubukas at ang anino ni Renato ay unti-unting lumalaki sa sahig ng silid. Ang bawat pintig ng puso ni Luwalhati
ay tila isang tambol na nagbibigay ng hudyat ng kanyang nalalapit na katapusan. Sa gitna ng madilim na opisina, mabilis siyang sumisid sa ilalim ng mabigat na lamesang nara. Pilit na pinipigilan ang kanyang paghinga habang ang pinto ay dahan-dahang bumubukas. Ang liwanag mula sa pasilyo ay gumuhit ng isang mahabang anino ni Renato sa sahig. Isang aninong tila isang higante na handang lumamon sa kanyang buong pagkatao. Narinig niya ang marahas na paghakbang ni Renato. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa makintab na sahig ay tila mga saksak sa katahimikan. Maririnig ang pagkalat ng mga gamit sa ibabaw ng lamesa, ang mga papel na nililipad, at ang mga drawer na binubuksan at isinasara ng may kasamang mura. Nasaan na ba ang mga susi na yon? Sigurado akong iniwan ko yon dito. Ang boses ni Renato ay puno ng iritasyon. Isang sandali pa at naramdaman ni Luwalhati ang panginginig ng lamesa dahil sa suntok ng asawa. Pati ba naman ang mga susing iyon ay lolokohin ako? Sa gitna ng tensyon, ang cellphone ni Renato ay biglang tumunog mula sa kanyang bulsa. Ang liwanag ng screen nito ay bahagyang tumama sa paanan ni Luwalhati, dahilan upang lalo siyang mapaurong sa madilim na sulok. "Hello? Sabi ko naman sa inyo, bukas na bukas din ay maibibigay ko na ang pera. Huwag niyo akong pilitin. Alam niyo kung sino ang kinakalaban niyo." Sigaw ni Renato bago ito marahas na lumabas ng silid upang ituloy ang mainit na pakikipag-usap. Nang marinig ni Luwalhati ang paglayo ng mga yabag ng kanyang asawa, dahan-dahan siyang lumabas mula sa ilalim ng lamesa. Ang kanyang buong katawan ay basang-basa ng malamig na pawis. Alam niyang ito na ang kanyang pagkakataon. Gamit ang munting liwanag mula sa bintana, muli niyang hinalughog ang mga dokumento. Sa isang nakatagong bahagi ng cabinet, natagpuan niya ang isang itim na ledger, ang notebook na naglalaman ng lahat ng maruruming transaksyon ng mga De Vega. Dali-dali siyang lumabas ng silid at tumakbo patungo sa likod ng mansyon sa madilim na bahagi ng labahan kung saan alam niyang walang makakakita sa kanya. Doon, sa ilalim ng isang bumbilya na pabalit-balik ang ilaw, ay naghihintay si Lola Amara. "Nakuha mo ba, Hija?" Tanong ng matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. "Opo, Lola. Pero ano po ba ang katotohanan sa pamilyang ito? Bakit tila lahat sila ay may itinatagong dumi?" Ang nanginginig na tanong ni Luwalhati habang yakap ang itim na ledger. Huminga ng malalim si Lola Amara. Ang kanyang mukha ay tila naging isang mapa ng nakaraan na puno ng pait. "Hindi ikaw ang unang biktima sa bahay na ito, Luwalhati. Bago ka pa dumating, may isang babaeng nagngangalang Cecilia, ang unang asawa ni Renato. Sabi nila sa lahat, umalis daw si Cecilia dahil sumama sa ibang lalaki. Pero ang totoo, winasak nila ang babaeng yon." Hinawakan ni Lola Amara ang kamay ni Luwalhati. Ang kanyang boses ay tila isang bulong mula sa libingan. "Ginaya nila ang ginagawa nila sa iyo ngayon. Kinuha ang lahat ng kanyang ari-arian. Hinalay ang kanyang dangal sa pamamagitan ng mga kasinungalingan hanggang sa mawala siya sa kanyang sarili. Ang pamilyang ito, anak, ay parang anay. Unti-unti nilang uubusin ang pundasyon mo hanggang sa ikaw mismo ang gumuho." Napaiyak si Luwalhati, ngunit ang kanyang mga luha ay hindi nagawa sa kahinaan. Dinukot niya mula sa kanyang bulsa ang isang luma at lukot na litrato, ang tanging alaala ng kanyang yumaong ama. Sa litratong yun, nakangiti ang kanyang tatay, suot ang kanyang lumang polo na kupas na ang kulay. Ang kanyang ama ay mahirap, ngunit marangal. Hinding-hindi nito papayagan na ang kanyang anak ay maging isang alipin ng mga taong ang tanging kayamanan ay gawa sa panloloko. "Patawad, Tay. Akala ko ay binibigyan kita ng karangalan sa pagpasok sa pamilyang ito." Bulong ni Luwalhati habang hinahaplos ang mukha ng ama sa litrato. "Pero pangako ko sa'yo, babawiin ko ang lahat ng kinuha nila sa atin. Hindi ako matatapos na katulad ni Cecilia."
Binuksan ni Luwalhati ang itim na ledger sa huling pahina. Doon, nakita niya ang isang opisyal na sulat mula sa isang malaking bangko. Ang petsa ay kamakailan lamang. Ang mga salita ay malinaw at nakakatakot. Final Notice of Foreclosure. Nanlaki ang mga mata ni Luwalhati nang mabasa ang kabuuang halaga ng utang ni Renato. Ang mansyong kinatatayuan nila, ang lahat ng kanilang luho ay nakatakdang bawiin sa loob ng 30 araw. At sa ilalim ng sulat, nakita niya ang isang pirma na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Hindi lamang ang kanyang pirma ang pineke ni Renato. Ang pirma ng kanyang yumaong ama ay naroon din sa isang dokumento na nagsasabing ang lahat ng lupain nila sa probinsya ay ginamit na kolateral sa isang utang na hindi na mababayaran. Lola Amara, hindi lang ako ang ninakawan nila, pati ang huling habilin ni tatay, kinuha na nila. Ang boses ni Luwalhati ay tila isang matalim na yelo. Bago pa man makasagot ang matanda, isang malakas na tunog ng pagbusina ng sasakyan ang narinig mula sa harap ng mansyon. Isang mamahaling kotse ang huminto. At mula rito ay bumaba ang isang babaeng nakasuot ng pulang bestida. Ang babaeng tila pamilyar ang bawat galaw sa mga mata ni Luwalhati. Ang babaeng pinsan ni Luwalhati na si Sandra, ang kaisa-isang kamag-anak na inakala niyang kakampi niya, ay bumaba sa sasakyan at diretsong tinanggap ang isang halik mula kay Renato sa gitna ng kadiliman ng gabi. Ibigay mo sa akin ang singsing na yan, Luwalhati. Hindi nararapat ang ganyang uri ng hiyas sa isang kamay na hindi marunong magpahalaga sa dangal ng aming pamilya. Ang tinig ni Doña Victoria ay tila isang malamig na hanging humahalongkay sa katahimikan ng silid. Nakatayo ang matanda sa tapat ng pintuan. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa gintong sing-sing na suot ni Luwalhati. Ang kaisa-isang hiyas na nakuha niya mula sa kanyang yumaong ina. Para kay Luwalhati, ang sing-sing na yon ay hindi lamang ginto. Ito ang huling yakap ng kanyang pinagmulan, ang tanging bagay na hindi pa nadudumihan ng pamilya de Vega. Dahan-dahang ikinuyom ni Luwalhati ang kanyang palad. Naramdaman ang matulis na dulo ng bato ng singsing na bumaon sa kanyang balat. Ang sakit na yon ay nagsilbing paalala na mayroon pa siyang itinatagong lakas. Ito ay pag-aari ng aking ina, Doña Victoria. Habilin ito sa akin bago siya mamatay. Hindi ito bahagi ng anumang ari-arian na maaari ninyong kunin. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa mga labi ng matanda. Pumasok siya sa loob ng silid. Kasunod si Renato na mukhang pagod at iritado. Sa oras na pumasok ka sa mansyong ito, lahat ng sayo ay sa amin na rin. Isipin mo na lang na ito ay kabayaran sa lahat ng porselanang binasag mo at sa kahihiyang idinudulot mo sa amin araw-araw. Renato, sabihan mo ang asawa mo. Utos ni Victoria sa kanyang anak. Tumingin si Renato kay Luwalhati, ngunit walang bakas ng pag-ibig sa kanyang mga mata. Ibigay mo na, Luwal, para matapos na itong gulo. Isang lumang singsing lang yan. Papalitan ko na lang kapag nakuha na natin ang pera mula sa insurance. Ang bawat salita ni Renato ay tila isang hampas ng latigo sa likod ni Luwalhati. Papalitan. Ang tingin nila sa lahat ng bagay ay may katapat na halaga na ang alaala ay maaring mabili ng pera. Hindi nakagalaw si Luwalhati nang simulan ni Victoria na halughugin ang kanyang maliit na bag na nakalagay sa ibabaw ng kama. Ang mga damit niyang luma, ang kanyang mga personal na gamit ay marahas na itinapon sa sahig. Ang tunog ng mga tela na bumabagsak at ang kalansing ng kanyang mga barya ay tila isang awit ng pangungutya. Nasaan ang iba mo pang alahas? Sigurado akong may itinago ka pa. Sigaw ni Victoria habang pilit na hinahablot ang kamay ni Luwalhati. Wala na! Iyan lang ang meron ako! Ang sigaw ni Luwalhati. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at matinding galit. Sa unang pagkakataon,
Hindi siya umatras. Buong lakas niyang binawi ang kanyang kamay mula sa mahigpit na pagkakahawak ng matanda. Dahil sa gulat sa paglaban ni Luwalhati, napaatras si Victoria. Kaagad na kumilos si Renato. Lumapit siya at marahas na itinulak si Luwalhati upang protektahan ang kanyang ina. Ang tunog ng pagbagsak ng katawan ni Luwalhati sa malamig na sahig ay bumasag sa ingay ng silid. Tumama ang kanyang balikat sa kanto ng isang lumang kabinet at ang hapdi ay gumuhit sa kanyang buong sistema. Nanatili siyang nakadapa sa sahig. Ang kanyang buhok ay nakatakip sa kanyang mukha habang ang kanyang mga luhang kanina pa pinipigilan ay tuluyan ng pumatak sa sahig. Huwag mong susubukan na saktan ang nanay ko, Luwalhati. Matuto kang lumugar sa bahay na ito. Ang bulyaw ni Renato bago sila tuluyang lumabas ng silid at marahas na isinara ang pinto. Habang nakahiga sa sahig, ramdam ni Luwalhati ang bawat pintig ng sakit sa kanyang katawan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, isang pirasong papel ang pumukaw sa kanyang atensyon. Ang papel na yon ay nalaglag mula sa bulsa ni Renato nang itulak siya nito at ngayon ay nakasungaw sa ilalim ng cabinet. Dahan-dahan itong kinuha ni Luwalhati. Ito ay isang resibo mula sa isang kilalang jewelry store sa Makati. Ang petsa ay kahapon lamang, noong oras na sinabi ni Renato na mayroon siyang mahalagang business meeting. Ang nakasulat sa resibo, diamond necklace with heart pendant. Ang halaga nito ay sapat na upang pakainin ang isang buong barangay sa loob ng 1 taon. At sa ibaba ng resibo, mayroong isang maliit na note na sulat kamay. Para sa tunay kong reyna, hindi na ako makapaghintay na matapos ang dula-dulaang ito. I love you, Sandra. Ang init ng luha ni Luwalhati ay tila naging yelo sa kanyang mga mata. Ang singsing ng kanyang ina na pilit nilang kinukuha ay dahil sa kailangan nila ng pera, habang ang kanyang asawa ay nagagawa pang bumili ng diamante para sa kanyang pinsan. Hinawakan ni Luwalhati ang resibo nang ganoon na lamang kahigpit hanggang sa malukot ito. Ang sakit sa kanyang balikat ay nawala, napalitan ng isang malamig at matalim na katiyakan. Ang dula-dulaan ni Renato ay malapit nang matapos, ngunit hindi sa paraang inaasahan nito. Itinago ni Luwalhati ang resibo sa loob ng kanyang medyas. Tumingala siya sa kisame ng madilim na silid. Ang kanyang mga mata ay hindi na nanginginig. Kung diamante ang gusto mo, Renato, ibibigay ko sa iyo ang isang katotohanang kasing talas ng diamante na hihiwa sa inyong lahat. Ang bulong niya sa sarili, habang ang katahimikan ng gabi ay tila sumang-ayon sa kanyang sumpa. Ang bawat pintig ng aking puso ay tila isang babala na ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa anumang sampal na maaari kong matanggap. Sa gitna ng malalim na gabi, ang katahimikan ng mansyon ng mga De Vega ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal kay Luwalhati. Sa tulong ni Lola Amara, dahan-dahan siyang nakalabas sa likod ng bahay. Ang malamig na simoy ng hangin ay humahalik sa kanyang namamagang pisngi, ngunit hindi niya nararamdaman ang ginaw. Ang tanging nararamdaman niya ay ang nagbabagang resibo sa loob ng kanyang medyas. Isang pirasong papel na nagtuturo sa kanya patungo sa dulo ng kanyang pagtitiis. Sumakay siya sa isang lumang taxi na dumaan sa tapat ng subdivision. Habang binabaybay ang kalsada, patungo sa isang boutique hotel sa Makati. Ang patak ng ulan sa bintana ng sasakyan ay tila mga luhang hindi maubos-ubos. Ang bawat ilaw ng lungsod na dumadaan ay nagpapaalala sa kanya ng mga pangarap na binuo niya kasama si Renato. Mga pangarap na ngayon ay tila mga abo na lamang sa hangin. Nang makarating sa hotel, maingat na nagtago si Luwalhati sa likod ng malalaking haligi ng labi. Doon, sinalubong ng kanyang mga mata ang isang eksenang kailanman ay hindi niya naisip na magiging totoo. Sa isang sulok ng restaurant, nakaupo si Renato. Ang kanyang asawa ay nakangiti, ang mga mata ay nagniningning sa paraang hindi na nito ginagawa sa kanya. At sa harap nito, nakaupo ang kanyang pinsang si Sandra. Suot ni Sandra ang isang pulang bestida
na tila kumikinang sa ilalim ng mga chandelier. Ngunit ang mas nakakasilaw ay ang diamanteng kwintas na nakapulupot sa kanyang leeg. Ang kwintas na binili gamit ang perang dapat ay pambayad sa utang ng kanilang pamilya. "You look beautiful, Sandra. Bagay na bagay sa'yo ang pendant na yan." Marinig ang malambing na boses ni Renato kahit mula sa malayo. Hinawakan ni Sandra ang diamante at tumawa ng may halong pait. "Thank you, Hon. Pero kailan mo ba tatapusin ang mission mo kay Luwalhati? I'm tired of hiding. Nakakasawa nang makita ang pagmumukha ng pinsan kong yan na akala mo ay laging biktima." Uminom si Renato ng wine at sumandal sa kanyang upuan. "Konting tiis na lang, babe. Once mapirmahan na niya ang insurance claim at ang transfer of titles ng mga lupa nila sa probinsya, itatapon na natin siya. Let my mother deal with her. Si mama na ang bahalang magpalayas sa kanya na parang isang basang sisiw. After that, we can finally have the life we deserve." Ang mga salitang iyon ay tila mga matatalim na yelo na bumaon sa kaluluwa ni Luwalhati. Ang kanyang sariling dugo, ang kanyang pinsan na itinuring niyang kapatid mula noong bata pa sila, ay kasabwat sa pagwasak sa kanya. Ang pagtataksil ni Renato ay masakit. Ngunit ang pagtataksil ni Sandra ay isang sugat na tila hinding-hindi na maghihilom. Naramdaman ni Luwalhati ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Gusto niyang sumugod, gusto niyang sabunutan si Sandra at sampalin si Renato sa harap ng lahat ng tao. Ngunit nang makita niya ang kislap ng diamante sa leeg ng pinsan, isang malamig na kapayapaan ang bumalot sa kanya. Hindi ito ang oras para sa isang iskandalo na magpapamukha sa kanya na talunan. Ito ang oras para sa isang plano na magpapabagsak sa kanilang dalawa. Dahan-dahan siyang umatras, iniingatan na hindi makagawa ng anumang ingay ang kanyang mga sapatos sa makintab na sahig. Lumabas siya ng hotel at hinayaan ng ulan na maghugas sa kanyang mukha. Ang bawat patak ng tubig ay tila nagpapatigas sa kanyang kalooban. Habang naglalakad siya sa gilid ng kalsada, ang kanyang cellphone ay biglang nag-vibrate sa loob ng kanyang bulsa. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. "Hello?" Mahina at nanginginig na sagot ni Luwalhati. "Is ito si Mrs. Luwalhati de Vega?" Ang boses sa kabilang linya ay seryoso at baritono. "I am Attorney Manuel Santos. I was a close friend of your father, and I've been trying to reach you for days. Your father left a private safe deposit box that can only be opened by you, and it contains something that the De Vegas have been desperately trying to hide from you." Napahinto si Luwalhati sa ilalim ng isang posteng, may aandap-andap na ilaw. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. "Safe deposit box? Ano po ang laman nito?" "Hindi ko pwedeng sabihin sa telepono, Hija. Pero isa lang ang masisiguro ko sa'yo. Ang mga dokumentong hawak mo ngayon ay simula pa lang. Kung gusto mong mabawi ang dangal ng iyong ama at ang iyong kalayaan, kailangan nating magkita bukas. At pakiusap, huwag mong hahayaang malaman ito ni Renato." Ibinaba ni Luwalhati ang telepono. Tumingala siya sa madilim na langit. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na tila mga bituin sa gitna ng bagyo. Ang dula-dulaan ng mga De Vega ay malapit nang matapos, at sa pagkakataong ito, siya na ang hahawak ng panulat para sa huling kabanata. Ang pagbalik ni Luwalhati sa mansyon ng mga De Vega ay tila pagpasok ng isang tupa sa kawan ng mga lobo. Ngunit sa pagkakataong ito, ang tupang ito ay may suot na maskara ng bakal. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay maingat. Iniingatan na hindi maglabas ng anumang tunog ang kanyang mga tsinelas, habang ang kanyang puso ay nananatiling matigas at malamig. Sa loob ng kusina, inabutan niya si Doña Victoria na tila isang reynang nagmamatyag sa kanyang nasasakupan. Ang matanda ay nakataas ang kilay, ang kanyang mga mata ay puno ng pagduda habang tinitignan ang basang-basang hitsura ni Luwalhati. "Akala ko ba ay tuluyan ka nang lumayas, Luwalhati? Nagbalik ka pa para dagdagan ang perwisyo sa bahay na ito?"
Ang boses ni Victoria ay tila isang latigo na humahampas sa katahimikan. Dahan-dahang lumapit si Luwalhati. Hindi siya tumingin ng diretso. Sa halip ay itinungo niya ang kanyang ulo. Isang galaw na alam niyang magbibigay ng kasiyahan sa igo ng matanda. Patawad po, Mama. Labis po akong naguluhan at natakot kaya ako lumabas. Ngunit napagtanto ko po na wala akong ibang matutuluyan kundi ang pamilyang ito. Kayo na po ang pamilya ko ngayon. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Victoria. Mabuti naman at natauhan ka. Akala mo ba ay may tatanggap pa sa'yo sa labas? Ang isang tulad mo ay swerte na dahil naging De Vega ang apelyido mo. Hayaan niyo po, Mama. Babawi ako sa inyo. Ang mahinang bulong ni Luwalhati. Ipagluluto ko po kayo ng paborito ninyong sinigang na hipon. Hahandaan ko po kayo ng hapunan na hindi ninyo makakalimutan. Habang hinihiwa ni Luwalhati ang mga sangkap sa kusina, isang mapait na ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Ang bawat hiwa ng kutsilyo sa labanos at talong ay tila paghihiganti sa bawat sampal at pangungutya na natanggap niya. Alam niya ang sikreto ng masarap na sinigang ni Victoria, ang tamang balanse ng asim at alat. Ngunit sa pagkakataong ito, ang idinagdag niya sa bawat sangkap ay ang kanyang matalim na determinasyon. Nanatili siyang kalmado, tila isang perpektong asawang nagsusumikap habang ang kanyang isipan ay abala sa pagbuo ng susunod na hakbang. Nang dumating si Renato, laking gulat nito nang makitang maayos na nakahain ang mesa at sinalubong siya ni Luwalhati ng isang halik sa pisngi. Ang halik na yon ay walang kasamang emosyon, isang malamig na pagdampi ng balat sa balat. Ngunit naging sapat ito upang mawala ang pagduda ng kanyang asawa. "I'm glad you're back to your senses, Lual," sabi ni Renato habang kumakain. "Don't worry, once the insurance is settled, we can go on a vacation, just the two of us. Looking forward to that, mahal," sagot ni Luwalhati sa wikang Taglish. Pilit na ginagaya ang paraan ng pananalita na gusto ni Renato. Pagkatapos ng hapunan, habang ang mag-ina ay nasa sala at nag-uusap, nang akala nila ay sila lamang, dahan-dahang inilabas ni Luwalhati ang kanyang cellphone. Isinuksok niya ito sa pagitan ng mga una ng sofa kung saan malapit ang dalawa at mabilis na pinindot ang record button. Ang mahinang tunog ng pag-activate ng kagamitan ay natabunan ng ingay ng telebisyon. Umatras siya sa kusina at nagkunwaring nagliligpit ng mga pinggan. Ang bawat kalansing ng baso at plato ay nagsilbing tabing sa kanyang pakikinig. "Mom, we really need that signature tomorrow." Ang boses ni Renato ay narinig ni Luwalhati mula sa kabilang silid. The bank representative called again. Malapit na silang mag-issue ng formal notice for the probinsya properties. If we don't get Luwalhati to sign the transfer of titles, everything is gone. Sandra is also asking for more money for our upcoming flight to Singapore. "Huwag kang mag-alala, Renato," sagot ni Victoria nang may kasamang katiyakan. "Tignan mo ang babaeng iyan. Mukhang nakuha na natin ulit ang loob niya. Bukas, pagkatapos ng tanghalian, ihaharap natin sa kanya ang mga dokumento. Sasabihin natin na para iyon sa proteksyon ng kanyang mana. Pipirma ang tangang iyan nang hindi binabasa ang nilalaman." Napahawak si Luwalhati sa gilid ng sink. Ang kanyang mga kuko ay tila ibig bumaon sa porselana. Ang bawat salita ay kumpirmasyon ng lahat ng kanyang kinatatakutan. Ngunit hindi na siya ang Luwalhati na iiyak na lamang sa isang sulok. Biglang bumukas ang pinto ng kusina at pumasok si Victoria. Ang kanyang muka ay puno ng awtoridad. Ang kanyang mga mata ay malamig na nakatitig kay Luwalhati. "Luwalhati, ihanda mo ang iyong sarili bukas." Utos ni Victoria habang pinalalagaslas ang tubig sa gripo upang maghugas ng kamay. "May mga papeles na kailangan mong pirmahan para sa ikabubuti ng hinaharap mo. Ayokong makarinig ng anumang reklamo o tanong. Ibigay mo sa akin
Ang titulo ng lupa nyo sa probinsya na itinatago mo sa iyong bowl. Bukas na bukas din, kailangang hawak ko na yon. Nanatiling nakayuko si Luwalhati, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa dilim. Opo, Mama. Kung ano po ang makabubuti sa pamilya. Habang papalayo ang mga yabag ni Victoria, dahan-dahang itinaas ni Luwalhati ang kanyang mukha. Ang mapait na ngiti ay muling bumalik. Ang titulo na hinihingi ni Victoria ay ang huling alas na hawak niya at hinding-hindi niya ito ibibigay ng walang kapalit na katarungan. Ang katahimikan sa loob ng silid-tulugan ay tila isang mabigat na pasanin na nakadagan sa dibdib ni Luwalhati. Sa gitna ng dilim, tanging ang malalim at hindi pantay na paghinga ni Renato ang maririnig. Amoy alak ang buong paligid, isang amoy na dati ay iniintindi ni Luwalhati. Bilang pagod sa trabaho, ngunit ngayon ay simbolo na lamang ng pagkabulok ng pagkatao ng kanyang asawa. Dahan-dahang lumapit si Luwalhati sa gilid ng kama. Ang bawat hakbang niya ay tila paglakad sa ibabaw ng manipis na bulto ng yelo. Nakita niya ang kamay ni Renato na nakalaylay sa gilid. Ang mga daliring dati ay humahawak sa kanya nang may pagmamahal ay tila mga galamay na lamang ng isang mandaragit. Nilabas ni Luwalhati ang kanyang cellphone at ginamit ang munting liwanag nito upang tignan ang thumbprint scanner sa gilid ng maliit na vault na nakatago sa likod ng painting sa pader. Nanginig ang kanyang mga daliri nang hawakan niya ang malaking thumb ni Renato. Ang balat nito ay malalamig at malagkit, sapat na upang makaramdam siya ng matinding pandidiri. Dahan-dahan niyang idinikit ang daliri ng asawa sa scanner. Ang munting liwanag na kulay berde ay sumiklab. Kasunod, ang isang mahinang tunog ng pagpihit ng mga bakal sa loob ng pader. Nahudyat na bukas na ang pintuan ng lihim na taguan. Mabilis na kumilos si Luwalhati. Iniwan niyang mahimbing na natutulog ang asawa at pumasok sa loob ng opisina ni Renato, ang tinatawag niyang kuwebang ginto. Dito, ang bawat gamit ay gawa sa mamahaling materyales, ngunit para kay Luwalhati, ang silid na ito ay isang libingan ng mga pangarap. Sa loob ng bukas na safe, tumambad sa kanya ang mga tumpok ng dokumento. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang mga papeles na may tatak ng kumpanya ng kanyang yumaong ama. Kinuha niya ang isa at binasa ang nilalaman sa ilalim ng liwanag ng kanyang flashlight. Ang kanyang hininga ay tila nabaon sa kanyang lalamunan. Ito ay isang deed of sale. Nakasaad dito na ang lahat ng shares ng kanyang ama sa kanilang family business ay ibinenta kay Renato sa halagang piso lamang. Ang pirma ng kanyang ama sa ibaba ay halatang-halata na ginaya. Isang pilit na kopya na kulang sa diin at daloy. Sa tabi nito ay ang mga bank statements na nagpapakita ng paglilipat ng milyon-milyong piso mula sa account ni Luwalhati patungo sa isang offshore account na may pangalang Sandra Galvez. Ang kanyang pinsan, ang kanyang asawa, ang kanyang buong buhay ay tila isang malaking nakawan kung saan siya ang tanging nawalan. Ganito niyo ba talaga ako kinwestiyon? Ganito niyo ba kinalakal ang buhay ko? Ang bulong ni Luwalhati, ang kanyang tinig ay nanginginig sa pagitan ng puot at matinding pait. Sa isang sulok ng safe, nakita niya ang isang maliit na velvet box. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang lumang larawan ng kanyang kasal. Sa likod nito, may nakasulat na mga numero, ang kombinasyon para sa isa pang taguan. Ngunit ang mas nakakuha ng kanyang atensyon ay ang nakasulat sa ibaba ng larawan. Property of Renato de Vega, market value. Hi! Hindi siya tao para sa kanila. Isa lamang siyang investment. Isang pag-aari na kailangang pakinabangan hanggang sa huling patak ng dugo. Habang abala sa pagkuha ng litrato sa bawat pahina ng mga dokumento, gamit ang kanyang cellphone, isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa batok ni Luwalhati. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naging mas malamig. Narinig niya ang isang mahinang kalansing mula sa labas ng pinto, ang tunog ng mga susi
na dahan-dahang ipinapasok sa trangka. Ang pagpihit ng doorknob ay tila isang pagsabog sa katahimikan ng gabi. Walang oras para magtago. Walang oras para isara ang safe. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Ang liwanag mula sa pasilyo ay gumuhit ng isang matangkad at matuwid na anino sa sahig. Ang tunog ng mga takong na tumatama sa sahig ay tila mga tibok ng puso ni luwalhati na nagbabadyang tumigil. Akala ko ba ay natutulog na ang lahat, luwalhati? Ang boses ni Doña Victoria ay tila isang matalim na labaha na humiwa sa dilim. Nakatayo ang matanda sa pinto. Suot ang kanyang mamahaling robe. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kislap ng tagumpay at puot habang nakatingin sa bukas na safe at sa mga dokumentong hawak ni luwalhati. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda. Isang ngiyang ngiting nagsasabing, "Nahuhuli na ang ibon sa loob ng patibong." Magnanakaw ka rin pala, luwalhati. Akala ko ba ay banal ka at busilak ang puso, pero heto ka. Hinahalughog ang mga gamit na hindi sayo. Ang boses ni Doña Victoria ay parang lason na dahan-dahang gumagapang sa sistema ni luwalhati. Bago pa man makakilos ang abang asawa, mabilis na pumasok si Renato sa opisina. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, ang hininga ay amoy alak, at ang kanyang kamao ay mahigpit na nakakuyom. Hindi na hinayaan ni Renato na makapagsalita si luwalhati. Marahas niyang sinunggaban ang braso nito. Sapat na upang marinig ang mahinang tunog ng pag-ipit ng laman at buto. Akala mo ba ay maloloko mo kami? Pagkatapos ng lahat ng ibinigay ko sa'yo, ito ang igaganti mo? Ang bulyaw ni Renato, ang kanyang laway ay tumatalsik sa mukha ni luwalhati. Renato, nasasaktan ako. Ang mga papeles na ito, pineke niyo ang pirma ni tatay. Ang sigaw ni luwalhati, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at matinding pait. Ngunit walang awa sa mga mata ni Renato. Wala na tayong oras, ma'am. Alam na niya. Kailangan natin siyang ilayo rito bago pa siya makagawa ng ingay. Marahas na kinaladkad ni Renato si luwalhati pababa ng hagdan. Ang bawat baitang ay tila isang dagok sa dangal ni luwalhati, habang ang kanyang mga paa ay halos hindi na sumasayad sa sahig. Itinulak siya ni Renato sa loob ng kanilang sasakyan at mabilis na nilock ang mga pinto. Ang tunog ng paglapat ng mga bakal ay tila pinal na hatol sa kanyang kalayaan. Ang biyahe patungo sa probinsya sa gitna ng hating gabi ay puno ng tensyon na tila sasabog anumang sandali. Ang ulan ay nagsimulang pumatak ng malakas. Ang bawat patak sa bubong ng sasakyan ay tila mga bala na tumatama sa katahimikan. Si Renato ay nagmamaneho ng mabilis. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Renato, pakiusap. Itigil mo ang sasakyan. Pag-usapan natin ito ng maayos. Pagsusumamo ni luwalhati, ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Maayos? Wala nang maayos, luwalhati. Sinira mo ang lahat. Ang asik ni Renato habang lalong binibilisan ang takbo. Ang sasakyan ay tila lumilipad sa madilim at basang kalsada. Doon ka sa probinsya titira. Doon ka magsisisi hanggang sa mapirmahan mo ang lahat ng gusto ko. I won't let you ruin my family's reputation just because of some stupid insurance money. Sa gitna ng panganib, ang naganap sa loob ng madilim na sasakyan. Napatingin si luwalhati sa dashboard kung saan nakasabit ang isang maliit na rosaryo na bigay ng kanyang ama noong araw ng kanyang kasal. Ang mga butil nito ay kumikinang sa tuwing tinatamaan ng ilaw ng mga dumaraang sasakyan. Dahan-dahan niyang hinawakan ang rosaryo. Ang malamig na kahoy nito ay tila nagbigay ng init sa kanyang nanginginig na puso. Naalala niya ang boses ng kanyang ama, "Anak, kahit anong mangyari, huwag mong bibitawan ang iyong dangal." Ang munting alaala na ito, sa gitna ng isang marahas na biyahe, ang nagbigay sa kanya ng lakas na huwag sumuko. Hindi ko pipirmahan ng kahit ano.
Renato, kahit patayin mo pa ako, hindi mo makukuha ang pinaghirapan ni tatay para sa inyong luho. Ang matapang na pahayag ni Luwalhati. Dahil sa galit, lalong uminit ang ulo ni Renato. Anong sabi mo? Akala mo ba ay may pagpipilian ka pa? Biglang kinabig ni Renato ang manibela patungo sa gilid ng bangin upang takutin si Luwalhati. Ang tunog ng mga gulong na humahalik sa basang lupa at graba ay tila isang babala ng kamatayan. Ang sasakyan ay gumaralgal at sa isang sandali, ang dulo ng sasakyan ay nakalawit na sa madilim na kailaliman. Napahiyaw si Luwalhati habang ang kanyang katawan ay naisubsob sa dashboard. Ang kaisa-isang bagay na nagpapanatili sa kanya sa katinoan ay ang cellphone na nakatago sa loob ng kanyang medyas, ang cellphone na kanina pa nakarecord at lihim na nagpapadala ng lokasyon sa isang tao. Tumingin si Renato sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan at desperasyon. Ngayon, Luwalhati, pipili ka, ang pirma mo o ang buhay mo na matatapos sa ilalim ng bangin na ito. Ang ulan ay lalong lumakas, tila nakikiramay sa gitna ng isang buhay na nakalawit sa pagitan ng langit at lupa. Sa labas ng bintana, ang kadiliman ay tila isang higanting naghihintay na lamunin silang dalawa. Mas pipiliin ko pang mamatay sa ilalim ng bangin na ito kaysa hayaan kayong nakawin ang huling dangal ng aking ama. Ang tinig ni Luwalhati ay hindi nanginig. Sa kabila ng katotohanang ang dulo ng sasakyan ay bahagya ng tumitingala sa kailaliman ng gabi. Ang ulan ay patuloy na humahampas sa salamin ng bintana. Tila mga daliring kumakatok upang saksihan ang katarungang malapit ng mabaon sa putik. Sa loob ng sasakyan, ang amoy ng takot at alak ay naging kasing bigat ng hangin, hindi na makahinga. Marahas na hinablot ni Renato ang buhok ni Luwalhati. Pilit na inilalapit ang mukha nito sa manibela. Huwag mo akong hamunin, Luwalhati. Isang apak ko lang sa silinyador, tapos na ang kwento mo. Pirmahan mo na ito. Ngunit sa gitna ng panganib, isang kislap ng ilaw mula sa malayo ang tumama sa side mirror. Hindi ito ilaw ng kidlat. Ito ay ang matatag at papalapit na liwanag ng isang sasakyang mabilis na binabaybay ang masukal na daan. Ang tunog ng pag-ikot ng mga gulong sa basang lupa ay unti-unting lumakas hanggang sa isang itim na SUV ang huminto sa likod nila na nagdulot ng pagbulag sa paningin ni Renato dahil sa lakas ng headlights nito. Isang matangkad na lalaking may hawak na payong ang bumaba, si Attorney Manuel Santos. Sa likod niya ay ang dalawang lalaking unipormado na may bitbit na mga flashlight na sumisipat sa madilim na paligid. Renato de Vega, bitawan mo ang asawa mo. Ang awtoridad sa boses ni Attorney Manuel ay umalingaw-ngaw sa gitna ng bagyo. Nakarecord ang lahat ng ginagawa mo. Ang lokasyon niyo ay kanina pa namin sinusubaybayan. Dahil sa gulat at takot na mahuli, bahagyang naluwagan ni Renato ang kanyang pagkakahawak. Ito ang pagkakataong hinihintay ni Luwalhati. Gamit ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan, buong pait niyang siniko ang sikmura ng asawa at mabilis na binuksan ang pinto ng sasakyan. Gumulong siya palabas, patungo sa basang damuhan. Hindi inintindi ang hapdi ng mga gasgas sa kanyang braso at binti. Hiya! Dito! Sigaw ni Attorney Manuel habang mabilis na inaalalayan si Luwalhati patungo sa kanyang sasakyan. Habang dahan-dahang umaandar ang SUV palayo sa gilid ng bangin kung saan naiwang nakatulala at nanginginig si Renato, ang bumalot sa puso ni Luwalhati. Ipinatong ni Attorney Manuel ang kanyang sariling jacket sa nanginginig na balikat ng babae. Ang amoy ng jacket, amoy ng lumang libro at tabako, ay biglang nagpaalala sa kanya ng kanyang ama. Sa loob ng maraming buwan ng paninirahan sa mansyon ng mga De Vega, ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng tunay na kaligtasan. Huminga siya ng malalim. Ang hanging pumasok sa kanyang baga ay hindi na amoy lason at kasinungalingan, kundi amoy ng kalayaang dahan-dahang bumabalik sa kanya.
Ligtas ka na, luwalhati, mahinahong sabi ng abogado habang binabaybay nila ang daan patungo sa kabihasnan. Ang mga ebidensyang ipinadala mo sa akin, ang mga record ng boses at litrato ng ledger, ay sapat na upang simulan ang paggiba sa kuta ng mga De Vega. Hindi ka nababalik sa impyernong iyon. Dinala si luwalhati sa isang ligtas na opisina sa lungsod. Doon, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng katarungan, isa-isa niyang inilatag ang lahat ng kanyang nalalaman. Ang bawat salita niya ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng reputasyon ni Renato at Doña Victoria. Ang mga pasa sa kanyang katawan ay kinunan ng larawan bilang ebidensya ng bauhan at ang kanyang salaysay ay naging isang formal na demanda. Gayunpaman, habang nakaupo sa harap ng isang tasa ng mainit na kape, napansin ni luwalhati ang pagbabago sa mukha ni Attorney Manuel habang binabasa nito ang isang mensahe sa kanyang telepono. "May problema po ba, Attorney?" tanong ni luwalhati. Ang kaba ay muling gumapang sa kanyang dibdib. Tumingin si Manuel sa kanya ng may halong pag-aalala. Nalaman ni Doña Victoria kung nasaan tayo, luwalhati. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nababawi ang mga dokumentong hawak mo. At mas malala, gumagamit sila ng mga koneksyon sa gobyerno upang palabasin na ikaw ang nagnakaw ng mga alahas sa mansyon upang baligtarin ang sitwasyon. Napahawak si luwalhati sa kanyang leeg. Naramdaman ang munting pulso na mabilis na tumitibok. Ang laban ay nagsisimula pa lamang at ang kalaban ay handang sunugin ang buong mundo, huwag lamang malaglag ang kanilang maskara. Bumalik ka rin, Tupa. Akala ko ba ay nahanap mo na ang iyong taring upang lumaban? Ang boses ni Doña Victoria ay tila isang malat na halakhak na bumabasag sa katahimikan ng malawak na sala. Nakatayo si luwalhati sa gitna ng mansyon, bit-bit ang isang maliit na bag, habang ang liwanag ng dambuhalang chandelier ay tila tumutuya sa kanyang muling pagbabalik. Ngunit hindi nila alam, ang tupang ito ay may dalang lason na unti-unting papatay sa kanilang mapagkunwaring dangal. Sa payo ni Attorney Manuel, nagpanggap si luwalhati na sumuko na. Kailangan niyang narito sa loob kapag dumating ang sandali ng paghuhukom. Ang pagpasok niya sa pintong yon ay tila pagyakap sa isang nagbabagang bakal. Ngunit handa siyang mapaso, makuha lamang ang katarungang matagal nang ipinagkait sa kanyang ama. "Patawad po, Mama. Tama po kayo. Wala akong mapupuntahan sa labas. Natakot lang po ako sa nangyari sa biyahe." Ang mahinang tugon ni luwalhati, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa makintab na sahig upang itago ang naglalagablab na apoy sa loob ng kanyang mga balintataw. Lumapit si Renato. Ang kanyang mukha ay puno ng kayabangan. "Good. Akala ko ay kailangan pa kitang hanapin sa kung saang lungga. Bukas, sa family anniversary party, kailangang magmukha tayong masayang pamilya." Isang pagkakamali, luwalhati, at hinding-hindi mo na makikita ang liwanag ng araw. Ang buong mansyon ay abala sa paghahanda. Ang mga mamahaling kurtina ay pinalitan, ang mga pilak na kubyertos ay pinakintab, at ang pinakamagarbong mga bulaklak ay idinating mula sa Baguio. Ito ang calm before the storm, ang katahimikan bago ang unos. Habang naglalakad si luwalhati sa pasilyo, nakita niya ang mga anino ng mga katulong na tila mga robot na sumusunod sa bawat utos ni Victoria. Sa gitna ng kaguluhan, ang naganap sa madilim na sulok ng kusina. Nakita ni luwalhati si Lola Amara na hirap sa pagbubuhat ng isang mabigat na tray ng mga kristal na baso. Mabilis na lumapit si luwalhati at kinuha ang tray mula sa nanginginig na mga kamay ng matanda. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Isang tinging puno ng pag-uunawaan at lihim na alyansa. "Konting tiis na lang, Lola," bulong ni luwalhati habang dahan-dahang ibinababa ang tray. Ang gabi ng bukas ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa lahat ng sinaktan at ninakawan nila ng dangal. Hinawakan ni Lola Amara ang kamay ni luwalhati. Ang kanyang mga daliri ay tila mga tuyong sanga na naghahanap ng buhay. "Mag-iingat ka, anak. Ang sugatang hayop
ay lalong nagiging mabagsik bago tuluyang mamatay. Nang sumapit ang gabi bago ang engrandeng selebrasyon, nagtipon-tipon sila para sa isang huling hapunan. Ang mesa ay puno ng masasarap na pagkain, lechon, hamonado, at iba't ibang kakanin. Ngunit bawat subo ni Luwalhati ay tila lasa ng abo. Pinanood niya si Victoria at Renato na masayang nagpaplano kung paano nila gagamitin ang perang makukuha nila mula sa pagbebenta ng mga lupa ni Luwalhati pagkatapos ng pirmahan bukas. Sa wakas, mababayaran na natin ang lahat ng utang at makakaalis na tayo sa bansang ito, sabi ni Renato habang itataas ang kanyang baso ng wine. To the De Vega legacy, ngumiti si Luwalhati, isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. To the truth, Renato, to the truth. Bago matapos ang hapunan, narinig ang marahas na pagkatok sa pintuan ng mansyon. Isang unipormadong lalaki ang pumasok na may bitbit na isang malaking kahon na walang pangalan ng nagpadala. Para po kay Doña Victoria de Vega, sabi ng mensahero. Binuksan ng matanda ang kahon ng may halong pananabik. Iniisip na ito ay isa sa mga mamahaling regalo mula sa kanyang mga kaibigan. Ngunit nang mahawi ang mga balot, ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang mga kamay niya ay nagsimulang manginig habang tinitignan ang nilalaman ng kahon. Sa loob ay may isang lumang puting bestida na punit-punit at may mga mantsa ng tuyong dugo. Ang bestidang suot ni Cecilia, ang unang asawa ni Renato, noong huling gabi itong nakita sa mansyong yon. At sa ibabaw ng damit, may isang maliit na card na nakasulat. Ang nakabaon sa limot ay muling babangon upang sumingil. Napalingon si Victoria kay Luwalhati. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at galit. Anong kahulugan nito? Ikaw ba ang may gawa nito? Nanatiling kalmado si Luwalhati. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na simoy ng hangin. Bakit po kayo natatakot, Mama? Regalo lang po iyan para sa inyong anibersaryo. Hindi ba't ang nakaraan ay dapat ipinagdiriwang o baka naman dapat itong katakutan? Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging bingi. Ang bawat isa ay tila nakarinig ng isang bulong mula sa mga pader ng mansyon, isang bulong ng katarungang hindi na mapipigilan. Ang kislap ng mga dambuhalang chandelier sa gitna ng mansyon ay tila mga nanunuya na mata na nagmamasid sa bawat galaw ng mga panauhin. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng mamahaling pabango at ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak na tila ikinubli ang amoy ng kabulukan sa loob ng tahanan ng mga De Vega. Ang bawat kalansing ng mga kristal na baso at ang mahinang himig ng biolin ay nagbibigay ng isang mapayapang anyo sa isang gabing puno ng nakatagong panganib. Si Doña Victoria ay nakatayo sa gitna ng sala, suot ang kanyang kulay gintong gown na tila isang baluti ng kanyang kapangyarihan. Ang bawat bati niya sa mga matataas na opisyal at mga negosyante ay puno ng tamis, isang maskara na perpektong nakalapat sa kanyang muka sa kabila ng takot na idinulot ng madugong damit ni Cecilia kagabi. Pinilit niyang ibaon ang kaba, naniniwalang sa gabing ito, tuluyan na nilang makakamit ang kayamanan ni Luwalhati. Ladies and gentlemen, thank you for joining us on this very special evening. Ang boses ni Renato ay umalingaw-ngaw sa buong silid habang hawak ang mikropono. Ang kanyang ngiti ay puno ng kumpiyansa. Ang anyo ng isang matagumpay na lalaki na tila walang itinatagong dumi sa ilalim ng kanyang kuko. Tonight, we are not just celebrating our family's anniversary. We are also announcing a massive expansion of our business, a new investment that will solidify the De Vega legacy for generations to come. Narinig ni Luwalhati ang mga palakpakan mula sa labas ng silid kung saan siya naghahanda. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang tinitignan ang kanyang sarili sa salamin. Suot niya ang isang puting barot saya, payak ngunit nagluluningning sa kalinisan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang tanging hiyas na suot niya ay ang singsing ng kanyang ina. Hindi siya mukhang biktima. Mukha siyang isang hukom
na handang magbaba ng hatol. Hija, handa ka na ba? Bulong ni Lola Amara sa kanyang likuran. Ang matanda ay may dalang isang maliit na remote control, ang susi sa kanilang gagawing pag-atake. Higit pa sa handa, Lola. Oras na para makita nila ang tunay na kulay ng gintong ipinagmamalaki nila. Tugon ni Luwalhati. Dahan-dahang bumukas ang pinto at lumabas si Luwalhati sa pasilyo. Ang bawat hakbang niya ay may bigat. Ang tunog ng kanyang mga tsinelas sa makintab na sahig ay tila isang martilyo na tumitibok kasabay ng kaba sa dibdib ng mga manonood. Nang makita siya ng mga bisita, ang bulungan ay tila isang hanging dumampi sa buong silid. Napalingon si Renato at Victoria, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Isang sagupaan ng huwad na pag-ibig at taglalagablab na katarungan. And of course, this success would not be possible without my beautiful wife, Luwalhati, sabi ni Renato, sabay abot ng kamay sa kanya. Lumapit si Luwalhati, ngunit hindi niya tinanggap ang kamay ng asawa. Tumayo siya sa tabi nito, bit-bit ang isang envelope na kulay kape. Salamat, Renato. Ngunit bago tayo magpatuloy sa selebrasyon, meron akong inihandang maikling video presentation. Isang pagbabalik-tanaw sa kung paano naging ganito katatag ang ating pagsasama. Nagkatinginan sina Victoria at Renato. May kakaibang kaba na gumapang sa kanilang mga batok. Ngunit dahil sa dami ng tao, hindi sila makagawa ng eksena. Isang sorpresa, ha? I love surprises. Pilit na biro ni Renato. Pinatay ang malalaking ilaw sa mansyon. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa malawak na screen na nakalagay sa dulo ng sala. Ang mga bisita ay natahimik, naghihintay ng mga romantikong larawan at masayang alaala. Ngunit ang unang lumabas sa screen ay hindi mga larawan ng kasal. Ito ay isang madilim na video mula sa CCTV ng kusina. Ang tunog ay malinaw na umalingaw-ngaw sa paligid. Ang malakas na tunog ng sampal ni Victoria kay Luwalhati. Kasunod ang boses ng matanda. Isang aliping pambahay na walang boses. Ang mga bisita ay napasinghap. Ang bulungan ay naging isang malakas na ingay ng pagkagulat. Ngunit hindi doon natapos. Ang susunod na lumabas ay ang audio recording ng pag-uusap ni Renato at Sandra sa hotel. Once mapirmahan na niya ang insurance claim, itatapon na natin siya. Just treat her like the maid she's meant to be. Ang mukha ni Renato ay naging kulay abo. Si Doña Victoria ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay tila luluwa sa tindi ng hiya at galit. Sinubukan ni Renato na sumugod sa control booth. Ngunit huli na ang lahat. Ang screen ay nagpakita ng mga malalaking litrato ng pekeng pirma sa mga dokumento ng lupa at ang mga bank transfer patungo sa account ni Sandra. Ito ang katotohanan sa likod ng inyong legacy. Ang sigaw ni Luwalhati. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Isang pamilyang nabubuhay sa pagnanakaw, panloloko, at pagpapahirap sa kapwa. Sa gitna ng kaguluhan, biglang namatay ang lahat ng ilaw. Ang mansyon ay nabalot ng ganap na kadiliman. Maririnig ang mga hiyawan ng takot at ang pagbasag ng mga kristal sa gitna ng pagkakagulo. Sa gitna ng dilim, naramdaman ni Luwalhati ang isang mahigpit na kamay na humablot sa kanyang leeg. Akala mo ba ay mananalo ka, Luwalhati? Dito ka rin mamamatay sa bahay na ito. Ang bulong ng isang boses na puno ng puot. Ang boses ni Renato. Isang matalim na tunog ng pagpihit ng bakal ang narinig. Kasunod ang malakas na pagbukas ng pangunahing pinto. Ang liwanag mula sa mga searchlight ng mga sasakyan ng pulis sa labas ay tumama sa loob ng mansyon na nagbigay ng anyo sa mga aninong naglalaban sa dilim. Sa gitna ng ganap na kadiliman, ang tanging maririnig ay ang mabilis at kapos na hininga ni Luwalhati habang ang mga daliri ni Renato ay lalong humihigpit sa kanyang leeg. Ang bawat segundo ay tila isang habambuhay na paghihirap kung saan ang hangin ay naging isang luho na ipinagkakait sa kanya. Ngunit sa halip na takot, ang nananalaytay sa mga ugat ni Luwalhati ay ang lamig ng katarungan.
Bitawan mo siya, Renato. Tapos na ang paghahari ninyo. Ang sigaw ni Attorney Manuel ay umalingaw-ngaw, kasabay ng nakasisilaw na liwanag mula sa mga flashlight ng mga operatiba ng NBI na mabilis na pumasok sa silid. Ang tunog ng pagkasa ng mga armas at ang malalakas na utos ng mga awtoridad ay pumuno sa mansyon dahil sa gulat at sa silaw ng mga ilaw. Napilitang bumitaw si Renato. Napaubo si Luwalhati, napahawak sa kanyang lalamunan habang dahan-dahang napaluhod sa sahig, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa asawang ngayoy pinalilibutan na ng mga ahente. Biglang bumukas ang mga ilaw ng mansyon na tila ba ang langit mismo ang nagpasya na saksihan ang bawat dumi at bahid ng pamilya De Vega. Ang mga panauhin na kanina ay punong-puno ng paghanga, ngayon ay may mga mukhang puno ng pandidiri at pagkamuhi. Ang mga bulong-bulungan ay tila mga bubuyog na humuhuni sa paligid. Bawat isa ay humuhusga sa mga taong akala nila ay kagalang-galang. Hindi ito totoo. Gawa-gawa lang ang lahat ng iyan. Ang sigaw ni Doña Victoria. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at desperasyon habang sinusubukang ayusin ang kanyang magulong gown. Ngunit ang kanyang maskara ay tuluyan ng nagkapira-piraso nang iharap sa kanya ng mga ahente ang warrant of arrest para sa mga kasong estafa, falsification of documents at bauhan. Sa gitna ng kaguluhan, tumayo siya ng tuwid. Dahan-dahan siyang lumapit kay Doña Victoria na ngayoy tila isang matandang gusgusin sa kabila ng kanyang gintong kasuotan. Walang galit sa mukha ni Luwalhati, tanging isang malalim na awa na mas masakit pa sa anumang sampal. Mama, ang mahinang tawag ni Luwalhati. Ang dangal na pilit ninyong binuo sa loob ng maraming taon ay gumuho sa loob lamang ng isang gabi. Hindi dahil sa akin, kundi dahil sa sarili ninyong kasakiman. Ang sampal na ibinigay ninyo sa akin sa hapagkainan, ibinabalik ko na sa inyo ngayon sa pamamagitan ng katotohanan. Hindi makapagsalita si Victoria. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng matinding kahihiyan. Ang mga alahas na nakasabit sa kanyang leeg at tainga ay tila naging mga kadena na nagpabigat sa kanyang buong pagkatao. Habang pinupusasan si Victoria, narinig ang isang marahas na tunog ng pagkakaladkad ng mga muebles sa kabilang bahagi ng sala. Si Renato, sa kanyang desperasyon, ay nagawang makawala sa isang ahente at mabilis na tumakbo patungo sa likurang bahagi ng mansyon. Bit-bit niya ang isang maliit na bag na naglalaman ng mga natitirang alahas at pera na kinuha niya mula sa safe. Huwag niyo akong lalapitan. Papatayin ko ang sino mang haharang. Ang bulyaw ni Renato habang iwinawagayway ang isang maliit na patalim na nakuha niya sa buffet table. Tumakbo si Renato patungo sa madilim na pasilyo ng kusina. Ang tunog ng kanyang mabilis na paghakbang ay tila isang desperadong awit ng isang talunan. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, sa dulo ng pasilyong yun, naghihintay ang isang tao na matagal nang nanahimik. Nang marating ni Renato ang pinto ng kusina, isang malakas na tunog ng pagtama ng isang mabigat na bagay ang narinig. Si Lola Amara, na may hawak na isang mabigat na kawali, ay buong lakas na inihampas ito sa balikat ni Renato. Ang tunog ng pagbagsak ng katawan ng lalaki sa sahig ay tila pinal na tuldok sa mahabang panahon ng paghihirap. Nagkalat ang mga alahas at pera sa sahig, mga bagay na wala ng silbi sa harap ng batas. Dumating ang mga pulis at mabilis na idiniin si Renato sa sahig upang pusasan. Ang bawat sigaw ni Renato ay tila isang paghingi ng tawad na huli na ang lahat. Tumingin si Luwalhati sa kanyang asawa na ngayoy hinihila na palabas ng kanilang tahanan. Wala na siyang nararamdamang sakit. Tanging isang malalim na katahimikan ang bumalot sa kanyang puso. Ang katahimikan ng isang taong sa wakas ay nakalaya na sa isang mahabang bangungot. Ngunit sa gitna ng tagumpay, napansin ni Luwalhati na wala sa loob ng silid si Sandra.
Ang kanyang pinsan ay tila naglaho na parang bula sa gitna ng kadiliman. Ang bawat silid ng mansyon ng mga De Vega ay tila isang malaking libingan na ngayoy binubungkal na ng katotohanan. Sa labas, ang sikat ng araw ay hindi nagdala ng init, kundi isang malupit na liwanag na nagbuyangyang sa bawat lamat at dumi ng tahanang ito. Ang mga mamahaling kurtina na dati ay sumasagisag sa yaman ay ngayoy nakalaylay na lamang, tila mga basahang wala ng halaga. Dumating ang mga kinatawan ng bangko kasama ang mga sheriff. Ang tunog ng pagdidikit ng mga pulang seized notice sa mga pinto at muebles ay tila mga huling pako sa kabaong ng ambisyon ng mga De Vega. Ang bawat hakbang ng mga bota sa makintab na sahig ay nag-iiwan ng mga bakas ng putik na tila binababoy ang huling hininga ng kanilang pekeng karangyaan. Si Luwalhati ay nakatayo sa labas ng gate, bitbit ang kanyang kaisa-isang maleta. Pinanood niya ang paglabas ni Doña Victoria. Ang matanda ay wala na sa kanyang marangyang anyo. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang muka ay tila naging papel sa sobrang putla. At ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang basket ng mga porselanang pinggan. Ang mga pinggang naging dahilan ng pananakit niya kay Luwalhati sa unang kabanata. Hindi niyo ito pwedeng gawin. Akin ang bahay na ito. Ako ang reyna rito. Ang sigaw ni Victoria. Ngunit ang kanyang boses ay tila isang mahinang iyak ng isang sugatang hayop sa gitna ng kalsada. Sa gilid ng kalsada, ang mga kapitbahay na dati ay tinitingala. Sila ay ngayon nakamasid. Ang kanilang mga bulungan ay tila isang hanging humahalit sa natitirang dangal ng matanda. Ang hiya ay naging isang malapot na usok na bumabalot kay Victoria habang isa-isang inilalabas ng mga tauhan ng bangko ang kanyang mga gamit. Lumapit si Luwalhati kay Victoria na ngayoy nakaupo na sa semento, yakap ang kanyang mga porselana. Kinuha ni Luwalhati ang isang pirasong pinggan mula sa basket ni Victoria, ang pinggan na may mantsa ng kape na hindi kailanman nabura. Hinawakan niya ito sandali. Naramdaman ang lamig ng seramika bago ito dahan-dahang binitiwan sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag nito sa semento ay tila isang hudyat na ang lahat ng sakit ay tapos na. Ang porselanang ito ay kasing rupok ng inyong kasinungalingan, Mama. Ang mahinang sabi ni Luwalhati. Ngayon, wala na kayong pwedeng saktan. Ang tanging natitira sa inyo ay ang mga pirasong ito na wala ng halaga. Umatras si Luwalhati at tumalikod. Sa kanyang paglalakad, patungo sa sasakyan ni Attorney Manuel, isang bagay ang napansin niya sa loob ng isang lumang kahon na itinatapon ng mga sheriff. Ito ay isang maliit na envelope na may sulat kamay ng kanyang ama. Dinampot niya ito at binasa ang nilalaman sa ilalim ng liwanag ng araw. Ang sulat ay may petsang 2 araw bago mamatay ang kanyang ama. Nakasaad dito ang isang babala tungkol sa pamilya De Vega at ang lokasyon ng isang tunay na kayamanan na hindi kailanman nakuha ni Renato. Ang tunay na pag-aari ng kanyang pamilya na itinago ng kanyang ama sa isang lugar na tanging si Luwalhati lang ang nakakaalam. Salamat, Tay. Sa wakas, malinis na ang lahat. Ang bulong ni Luwalhati habang pinapahid ang isang butil ng luha na hindi nagawa sa pait, kundi sa kapayapaan. Ngunit bago pa man siya makapasok sa sasakyan, isang itim na kotse ang huminto sa tapat niya. Bumukas ang bintana nito at doon niya nakita ang mga mata ni Sandra. Ang kanyang pinsan ay may hawak na isang pasaporte at isang tiket patungong ibang bansa, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng takot. Luwalhati, please, huwag mo akong isumbong. Ang pagsusumamo ni Sandra. Kinuha ni Renato ang lahat sa akin. Ginamit niya rin ako. Tumingin si Luwalhati sa kanyang pinsan. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng galit. Tanging isang malalim na desisyon. Ang bawat isa sa atin ay may pagpipilian, Sandra. Pinili mo ang mapanira, kaya harapin mo ang bunga nito. Bago pa man makasagot si Sandra, narinig ang tunog ng sirena ng pulis sa kabilang kanto.
Mabilis na pinaharurot ni Sandra ang kanyang sasakyan, ngunit hinarangan siya ng mga sasakyan ng mga awtoridad. Ang huling nakita ni Luwalhati ay ang pagposas kay Sandra sa gitna ng kalsada. Ang mukha nito ay puno ng pagsisisi na huli na ang lahat. Sumakay si Luwalhati sa sasakyan at hindi na muling lumingon sa mansyong ngayoy. Isa na lamang abong gunita. Ang kalsadang tinatahak niya ay hindi na madilim at puno ng ulan, kundi isang mahabang landas patungo sa isang bagong simula. Hindi lahat ng sugat ay nagiiwan ng pilat na dapat ikahiya. Ang iba ay nagsisilbing marka ng isang matagumpay na pakikipaglaban sa gitna ng matinding dilim. Ang simoy ng hangin sa probinsya ay kasing lamig ng isang banayad na yakap, malayo sa mapangaping init at bigat ng hangin sa loob ng mansyon ng mga De Vega. Nakatayo si Luwalhati sa gitna ng malawak na bukirin na dati ay pinaglaruan niya noong bata pa siya. Ang luntiang palayan ay tila isang dagat na sumasayaw sa bawat ihip ng hangin, isang tanawing nagniningning sa ilalim ng gintong sikat ng araw. Sa wakas, ang lupang ito, na pilit na kinamkam ni Renato, ay muling bumalik sa tunay na nagmamay-ari. Sa loob ng ilang buwan, ang bawat piraso ng kanyang buhay ay dahan-dahang nabuo muli. Sa tulong ni Attorney Manuel, ang lahat ng kaso laban sa kanya ay na-dismiss, habang ang mga De Vega ay nagdurusa na sa likod ng rehas. Ang bawat gabi ay hindi na binubuo ng takot at pag-iyak, kundi ng mahimbing na tulog na may kasamang panatag na loob. Ang katahimikan sa kanyang maliit, ngunit malinis na bahay ay hindi na nakakabingi, kundi isang awit ng kapayapaan na nagpabago sa kanyang pananaw sa buhay. Habang nagdidilig ng mga bulaklak sa kanyang hardin, nakita niya si Lola Amara na lumalabas mula sa bagong tayong panaderya sa kanto. Isang munting negosyo na ibinigay ni Luwalhati sa matanda bilang pasasalamat. Ang matanda ay nakasuot ng malinis na apron, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang inaabutan ng mainit na tinapay ang mga batang naglalaro sa kalsada. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Lola Amara kay Luwalhati. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Luwalhati na ang kanyang pakikipaglaban ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng mga taong naging boses niya noong siya ay hindi makapagsalita. Pumasok si Luwalhati sa loob ng kanyang bahay at tumigil sa harap ng isang maliit na altar. Doon, nakalagay ang litrato ng kanyang ama na may kasamang sariwang mga bulaklak. Hinaplos niya ang mukha ng ama sa litrato, ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa pasasalamat. Te, we did it. Ang dangal nyo ay muli nating nabawi. Malaya na tayo, Tay. Malaya na ako. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang mother's ring mula sa kanyang daliri. Pinagmasdan niya ang kislap nito sa ilalim ng liwanag. Ang singsing na ito ay naging saksi sa kanyang paghihirap, sa kanyang pagbagsak, at sa kanyang muling pagbangon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito simbolo ng isang pamilyang nanakit sa kanya. Itinabi niya ito sa isang maliit na kahon kasama ang sulat ng kanyang ama. Isang alaala ng nakaraan na hindi na siya kayang saktan pa. Ang kanyang buhay ay hindi na isang melodrama na pinapatakbo ng ibang tao. Siya na ang direktor. Siya na ang manunulat. Ang bawat desisyon niya ay hindi na galing sa takot, kundi sa pagmamahal sa sarili. Ang dating aliping pambahay na walang boses ay isa na ngayong matatag na babaeng kinatatakutan ng mga mapang-api at tinitingala ng mga nangangailangan. Nang sumapit ang dapit hapon, ang langit ay napuno ng mga kulay rosas at lila. Isang sining na tanging ang kalikasan lang ang makakagawa. Naupo si Luwalhati sa kanyang beranda. May hawak na mainit na tsa at pinanood ang paglubog ng araw. Ang katahimikan ay nabasag lamang ng isang malambot at marahang tunog ng pagkatok sa kanyang pintuang gawa sa matibay na kahoy. Tumayo si Luwalhati at dahan-dahang binuksan ang pinto. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis.
Ngunit hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa isang kakaibang pakiramdam ng pananabik. Sa labas ng kanyang pintuan, isang pamilyar na anino ang nakatayo. Isang taong may dalang isang pumpon ng mga paborito niyang bulaklak at isang ngiting puno ng bagong pag-asa. Luwalhati. Ang mahinang tawag ng boses na tila isang himig sa kanyang pandinig. Handa ka na bang simulan ang susunod na kabanata? Ngumiti si Luwalhati. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na tila mga bituin. Ang cliffhanger ng kanyang buhay ay hindi na tungkol sa panganib, kundi tungkol sa walang hanggang posibilidad ng pag-ibig at bagong simula. Lumipas ang isang taon na tila isang banayad na agos ng ilog. Dahan-dahang hinuhugasan ang mga bakas ng putik at pait sa buhay ni Luwalhati. Sa loob ng mga pader ng isang malamig na selda sa lungsod, ang dating makapangyarihang Doña Victoria ay nananatiling nakakulong sa kanyang sariling nakaraan. Ayon sa mga balita, madalas itong nakitang nakaupo sa isang sulok, may hawak na basag na piraso ng baso, na tila ba ito ay isang mamahaling hiyas, pilit na kumakapit sa isang dangal na matagal nang gumuho. Si Renato naman ay patuloy na binubuno ang kanyang sentensya, isang lalaking nawalan ng lahat dahil sa pagnanais na makuha ang lahat sa maling paraan. Para sa kanila, ang bawat araw ay isang paalala ng hiya na habang buhay na nakatatak sa kanilang pangalan. Sa isang maliit na burol sa probinsya, kung saan tanaw ang malawak at lunti ang bukirin, nakatayo si Luwalhati sa harap ng puntod ng kanyang ama. Wala nang luha sa kanyang mga mata, tanging isang maliwanag na kislap ng pasasalamat. Ang katahimikan ng sementeryo ay hindi na nakakatakot. Ito ay naging isang banal na lugar ng pakikipag-usap sa gunita. Dito sinagot ni Luwalhati ang mga tanong na matagal nang nagpapagulo sa kanyang isipan. Pinatawad na ba niya sila? Ang kanyang kapatawaran ay hindi nangangahulugang kinalimutan niya ang kanilang ginawa o binibigyan niya sila ng pagkakataong makabalik sa kanyang buhay. Ang kanyang patawad ay ang pagbitaw sa kadena ng puot na dating nagtatali sa kanya sa mga De Vega. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa pagiging marupok at sa pagbitaw na yon, natagpuan niya ang tunay na kapayapaan. Ang kanyang puso ay hindi na isang silid na puno ng galit, kundi isang malawak na hardin na handa ng magpatubo ng mga bagong pangarap. Ang dangal tatay, bulong niya habang inilalagay ang huling bulaklak sa puntod, ay hindi pala nanggagaling sa ginto o sa apelyidong ipinipilit natin sa ating sarili. Ito ay nanggagaling sa lakas ng loob na sabihing hindi sa pang-aapi at sa tapang na tumayo muli kahit ilang beses ka pang itumba ng tadhana. Ang aral na iniwan ng kanyang kwento sa mga nakikinig ay malinaw. Ang pagtitiis ay may hangganan at ang bawat babae ay may kakayahang maging sarili niyang tagapagligtas. Ang pag-ibig na walang respeto ay isang mapanirang bagyo at ang tunay na tahanan ay matatagpuan lamang sa loob ng isang pusong marunong rumespeto sa sariling halaga. Habang naglalakad pababa ng burol, sinalubong siya ni Lola Amara na may dalang mainit na kape. Kasama nila ang lalaking kumatok sa kanyang pinto noong nakaraang buwan. Isang tao mula sa kanyang kabataan na muling nagbalik upang mag-alay ng isang pag-ibig na hindi nangangailangan ng insurance money o mga titulo ng lupa. Ang kanilang tawanan ay humalo sa huni ng mga ibon, isang musika ng katarungan at kaligayahan. Tumingala si Luwalhati sa langit na ngayoy nagluluningning sa huling sinag ng araw. Ang kanyang barot saya ay dahan-dahang hinihipa ng hangin, tila isang bandila ng tagumpay. Sa bawat hakbang niya palayo sa nakaraan, nararamdaman niya ang bigat na tuluyan ng naglaho. Ang kabanata ng mga De Vega ay tapos na, at ang aklat ng kanyang buhay ay nakabukas na sa isang pahinang puno ng puting liwanag, handang sulatan ng isang kwentong siya mismo ang may akda. Ang paglubog ng araw ay hindi na tanda ng pagtatapos, kundi isang pangako na bukas. Gigising ang mundo sa isang mas magandang umaga.